Si Prinsesa Marie-Louise ng Schleswig-Holstein, apo ni Reyna Victoria, ay patunay na ang dugong maharlika ay hindi garantiya ng masayang buhay. Nakulong siya sa mapaminsalang kasal na puno ng eskandalo at depresyon, kaya halos nawala na siya sa kasaysayan. Ngunit sinuway niya ang inaasahan at naging mahal na maharlika ng Britanya at prinsesa ng kawalan. Paano siya bumagsak ng malalim at muling bumangon at bakit siya tinawag ng ganito? Samahan mo ako upang alamin. Ipinanganak si Prinsesa Marie-Louise noong Agosto 12, 1872 sa Inglaterra kina Prinsipe Christian at Prinsesa Helena ng Schleswig-Holstein. Si Prinsesa Helena, ikatlong anak na babae ni Reyna Victoria ng nagkakaisang kaharian, ay madalas kasama ng kanyang pamilya. Nakatira ang pamilya sa nagkakaisang kaharian kasama si Victoria, kung saan natutunan ni Marie-Louise at ng mga kapatid niya ang kasaysayan at panitikan ng Aleman mula sa ama at iba't ibang guro. Bilang adulto, madalas makita si Marie-Louise sa mga litrato na mukhang mahal, suot mamahaling alahas at masiselang damit. Noong bata pa, iba ang iniisip ni Reyna Victoria at madalas niyang bantayan ang mga apo niya. Kapag wala sina Helena at Christian, minsan ay nakatanggap si Helena ng telegrama mula sa kanyang ina. Mabuti ang mga bata, pero kawawa si Luis, napakapangit. Pinanindigan ni Victoria ang kanyang sinabi. Ngunit maganda pa rin ang relasyon nila. Bilang dalaga, naging interesado si Marie-Louise matuto tungkol sa mundo at nagnais maglakbay. Kadalasan, ginugol niya ang gabi sa pagbabasa ng aklat ng kasaysayan. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang maharlikang estado, madalas niyang personal makita ang mga lugar na binabasa niya. Noong 1870 sa kasal ng pinsan niya sa Berlin, nakilala niya si Prinsipe Adalbert ng Anhalt, isang makisig na opisyal ng kabalyerya na agad pumukaw sa kanyang atensyon at puso. Ilang linggo lang matapos magkakilala, na-engage na sina Adalbert at Marie-Louise at sinuportahan ito ni Reyna Victoria. Sa kabutihang palad para sa apo, ikinasal ang magkasintahan sa Windsor noong Hulyo 6, 1871. Si Marie-Louise ay malapit nang maglabinsyam at si Adalbert ay bagong 25 taong gulang. Matapos ang maikling honeymoon sa Europa, tumira sila sa Dessau, Alemanya, pero lumipat agad sa Berlin nang italaga si Adalbert bilang opisyal ng kabalyerya. Gayunpaman, ang buhay may asawa ay hindi naging ayon sa inaasahan para sa batang si Marie-Louise. Ayon sa mga kwento, nahirapan si Prinsesa Marie-Louise sa buhay niya sa Alemanya. Mahigpit ang mga etiketa at protokol bilang prinsesa, kaya madalas siyang magkamali na maiintindihan naman. Nakatuon ang buhay niya sa pagsunod sa mga gawain at schedule na mahirap kahit para sa veteranong royal. Kailangan niyang malaman ang eksaktong oras at tamang pananalita para sa koordinasyon. Umaga siyang binabati ng tagapaglingkod para sa biyenan. Kailangan din niyang matutunan ang tamang asal sa pagkain, pati kung sino at kailan dapat kausapin habang kumakain. Iniulat na nagdala si Marie-Louise ng punching bag at boxing gloves mula sa paglalakbay niya sa Inglaterra. At nang sinimulan niyang gamitin ang mga ito sa kanyang kwarto, pinagalitan siya ng pamilya ni Adalbert dahil sa hindi katanggap-tanggap at hindi prinsesang asal. Hindi naging ayon sa inaasahan ni Marie-Louise ang buhay kasama si Adalbert. Pakiramdam niya ay pabigat siya sa asawa at di kailangan. Dahil dito, siya ay na-depress at nagkasakit ng sunod-sunod gaya ng bronchitis at pulmonya. Lalo siyang pumayat at humina na posibleng palatandaan ng anoreksya, kaya napag-uusapan siya ng kanyang mga biyenan. Kapag gumagaling na siya, madalas bumiyahe si Marie-Louise sa ibang bansa para makaiwas sa tensyon sa bahay. Ngunit may isang bagay na nangyari na hindi niya kayang lutasin sa pamamagitan lamang ng simpleng pag-alis. Noong 1900 na taon ng kasal, nadiskubre na may relasyon si Adalbert sa isang lalaki, kahit di tiyak ang detalye. May ilang mga sanggunian na nagsasabing ang kanyang kasintahan ay isa sa kanyang mga katulong at si Adalbert ay bisexual o homosexual. Pinaniniwalaan din ng ilan na hindi kailanman na isakatuparan ang kanilang kasal at hindi ito ang uri ng balita na nais ng pamilya ni Adalbert na malaman ng publiko, kaya't sinikap nilang pagtakpan ito sa abot ng kanilang makakaya.
Siyempre, wasak ang loob ni Marie Louise, kaya sa gitna ng luha at galit, tumakas siya mula Alemanya para magsimulang muli sa Hilagang Amerika. Matagal siyang naglakbay sa Estados Unidos bilang Countess von Munstenberg. Sinisi ng ama ni Adibert si Marie Louise sa pagkasira ng kanilang kasal. Kahit ganun, nagpadala pa rin siya ng telegrama kay Marie Louise na pinapabalik siya sa anak niya. Siyempre, tumanggi siya, pero saan naman siya pupunta? Pwede ba siyang magpatuloy na nagtatago? Makalipas ang isang oras, natanggap ni Reyna Victoria ang balita at agad siyang nagpadala ng telegrama kay Marie Louise. Sabihin mo sa apo kong umuwi siya sa akin, ang nakasulat doon. At iyon nga mismo ang ginawa niya. Pagdating ni Marie Louise sa Inglaterra, sinalubong siya ng liham mula kay Adibert. Ikinuwento niya sa memoir na isinulat ni Adibert na hindi niya matiis makasama siya. Dahil dito, hiniling niya sa ama na gamitin ang karapatang panghari at ideklarang walang bisa ang kasal. Ganito ang nangyari. Tinangkang ipaanol ng ama ni Adibert ang kasal, pero dahil sa Inglaterra ito naganap, hindi pwedeng gamitin ang batas ng Alemanya. Nag-hire si Marie Louise ng abogado para sa kanyang diborsyo. Bago magsimula ang kaso, inayos na ito ni Adibert sa korte ayon sa gusto niya at sinubukan niyang siraan si Marie Louise gamit ang iba't ibang paratang. Sinabi niya sa abogado na siya ay lasengga at adik sa opyo. Habang kumakalat ang tsismis sa mga pahayagan sa Inglaterra, sabi sumobra na si Marie Louise. Dahil sa lumalalang haka-haka, matindi ang dinanas niyang pagdurusa, kaya't desperado siyang humingi ng suporta at kanlungan sa kanyang pamilya at magulang. Agad na kumilos ang kanyang ama at naglakbay silang magkasama patungong Alemanya upang ituloy ang legal at sibil na pagpapawalang bisa ng kasal. Agad siyang hinarap ng matinding pagtutol mula sa pamilya ni Adibert. Hindi siya natinag at nagbanta na ilalantad ang dahilan ng hiwalayan ni Marie Louise sa German Federal Council. Ang banta na iyon ay naging sapat na. Noong Disyembre 1900, agad na pawalang bisa ang kasal kahit wala na itong bisa sa papel. Ayon sa simbahang Ingles, si Marie Louise ay hindi kailanman magiging ganap na malaya kay Adibert. Itinuring niyang sagrado ang panata sa kasal, kaya hindi na siya muling naghangad ng ibang relasyon o magpakasal muli. Si Haring Edward Ikapito, ang tiyuhin ni Marie Louise, ay iniulat na nagbigay ng buod sa kanyang kapalaran, na nagsabing kawawang Marie Louise, bumalik siya kung paano rin siya umalis. Pagkatapos ng diborsyo, lumipat si Marie Louise sa sariling bahay sa South Kensington, London. Ang stress mula sa mga paglilitis sa korte ay labis na nakaapekto sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Napatunayan ni Marie Louise na masakit at iba ang buhay may asawa kaysa sa inaasahan na nagdulot ng malaking puwang sa dati niyang tiyak na kinabukasan. Isang halimbawa ng kanyang marupok na kalagayan ang isang nakakakilabot na insidente na kanyang ikinuwento. Ikinuwento ni Marie Louise na dinalaw siya ng kapatid niyang si Christian Victor, isang opisyal ng hukbo na napatay sa Pretoria noong digmaang Boer mahigit 1 taon na ang lumipas. Ayon sa kanyang kwento, nagpakita si Christian para lamang kamustahin siya bago ito kalmadong bumaba ng hagdan at binalaan siyang huwag sumunod. Kung tunay ngang naniwala si Marie Louise na nakita niya ang multo ng kanyang kapatid o kung ang pangyayaring ito ay bunga lamang ng lumalalang stress at dalamhati, ay nananatiling isang nakakabagabag na tanong. Hindi nagtagal, hinikayat siya ng kanyang ina na si Helena na ipagpatuloy ang isa sa kanyang mga hilig, ang pagtatrabaho sa ospital at kawanggawa. Naglaan siya ng oras sa pangangalap ng pondo para sa mga ospital, nagtayo ng maraming organisasyon ng suporta para sa mga ito, at madalas siyang makitang bumibisita sa mga pasyente ng ospital. Mukhang naging okay ito sa kanya. Napabuti niya ang imahe niya matapos ang kaso kay Adibert, at nakatulong din sa kanya ang pagtulong sa iba para malimutan ang alalahanin. Di naglaon, lumawak ang koneksyon at kaibigan niya. Di naglaon, dumating ang 1,900 at 10 kasama ang dakilang digmaan. Noong unang digmaang pandaigdig, lumipat si Marie Louise sa Kensington Palace kasama ang tiyahing si Beatrice para damayan siya matapos mapatay ang anak niyang si Prinsipe Maurice sa unang labanan sa Ypres noong Oktubre 1914.
Nagtayo ang prinsesa ng ospital sa Bermondsey at siya rin ang namahala nito buong digmaan. Naglaan siya ng oras sa mga biktima ng pamamaril, gas at kanyon, tinutulungan silang makarecover at suportahan ang kanilang isyong pangkalusugan ng isip. Pagkatapos mangyari ito, nagbago agad ang pamilya ng hari dahil sa dakilang digmaan. Nang magsimula ang labanan, pumanaw na sina Reyna Victoria at Edward Ikapito, kaya si Haring George V na ang hari. Maganda raw ang relasyon niya kay Marie Louise at masaya si George na nakatakas ang pinsan niya mula sa mahirap na kasal at nakabalik sa pamilya sa Inglaterra. Alam ni George na dahil sa digmaan, lumalaganap ang anti-German na damdamin sa Britanya. Alam niyang ang apelyido ng pamilyang hari, Saxe, Coburg at Goethe, ay labis na nakakabahala sa marami kaya nagpasya siyang palitan ito. Pinili ni Haring George V ang apelyidong Windsor mula sa isang kilalang kastilyo bilang opisyal na apelyido ng pamilya hari. Gusto niyang putulin ang koneksyon sa lahing Aleman at ipakita ang pakikiisa sa mga Briton sa digmaan. Simula noon, ipinagbawal sa pamilyang Maharlika ng Britanya ang paggamit ng Aleman na titulo ni Prinsesa Marie Louise, kaya Prinsesa ng Schleswig-Holstein na lang ang natira. Binura ng kautosang ito ang kanyang pagkakakilanlan, kaya tinawag siyang Prinsesa ng wala kahit saan, bansag na mananatili sa kanya. Nakakalungkot, ngunit hindi siya nabigyan ng kapalit na titulo. Kahit prinsesa siya, pakiramdam niya hindi na siya kabilang sa alinmang maharlikang pamilya. Di gaya ng ibang maharlika, hindi siya nabigyan ng bagong pagkakakilanlan. Si Marie Louise ay naiwan sa alanganin dahil wala siyang tagapagmana o pampulitikang silbi sa bagong katayuan. Sa natitirang buhay niya, tinawag siyang kaniyang kataas-taasan, Prinsesa Marie Louise. Sa kabila ng kanyang bagong pagkakakilanlan bilang prinsesa ng wala, namuhay si Louise ng masagana at ganap na buhay. Minahal siya ng marami dahil sa halos 4 na dekada niyang tapat na kawanggawa. Nagbukas at nagpalawak siya ng mga ospital at naglaan ng maraming oras sa pangangalap ng pondo para sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ang King's College Hospital, War Memorial Hospital, United Nations Association, Guide Dogs for the Blind, at Wayfarers Trust ay ilan lamang sa mga non-profit na sinuportahan niya sa buong buhay niya. Naglaan din siya ng oras sa pagbisita sa mga karaniwang tao sa buong Britanya at sinubukang paliitin ang agwat sa pagitan ng pamilya ng hari at ng mga manggagawa. Bumisita siya sa minahan ng uling, sumakay ng bus, at tumira sa apartment. Mukhang maliliit lang ito ngayon, pero noong unang bahagi ng ika-20 siglo, hindi ito karaniwang gawain ng pamilya ng hari. Bagamat hindi gaanong kilala sa kanilang pamilya, nagdala si Marie Louise ng isang makataong muka na madaling makarelate para sa mga Britanikong maharlika, isang bagay na hindi pa gaanong umiiral bago siya. Sa libreng oras niya, masigasig siyang alagad ng sining, lalo sa watercolor, at mahilig din sa musika at sayaw. Sa Inglaterra, masaya siya na napapalibutan ng isang pamilya na ayon sa lahat ng kwento ay sumusuporta sa kanyang mga hilig at hinahayaan siyang ipahayag ang kanyang sarili. Nakapaglakbay siya sa mundo matapos maghiwalay kay Adelbert at napagtanto niyang mas angkop sa kanya ang pagiging walang asawa. Malapit nang tumanda si Marie Louise nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Inalala niya ang panunood ng mga Royal Air Force bomber na dumadaan sa Ascot papuntang labanan. Sa kabila ng halos pagkasira ng kanyang tahanan noong digmaan, nalampasan ni Marie Louise ang labanan at ipinagpatuloy ang kanyang gawaing kawanggawa hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay. Pinaalalahanan pa siya ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang gawaing kawanggawa ay naging isa sa kanyang pinakamalalaking hilig at talagang nagustuhan niya ang pagiging abala sa kanyang schedule. Matapos ang mga taon ng paglilingkod sa maharlikang pamilya at pagmumuni-muni, sa wakas ay inilathala ni Marie Louise ang kanyang mga alaala, ang aking mga alaala ng 6 na pamumuno. Noong 1956, isang makulay at lantad na salaysay ng isang buhay na ginugol sa puso at paligid ng monarkiya. 8 Disyembre 1956 pumanaw siya ng payapa sa kanyang bahay sa London, 84 na taong gulang. Nang mamatay siya, isa siya sa 6 na natirang apo ni Reyna Victoria at pinakamatandang miyembro ng maharlikang pamilya.
Nakalibing siya ngayon sa Great Park ng Windsor Castle, katabi ng pinakamamahal niyang kapatid na naging matalik niyang kaibigan habang buhay. Sa kabila ng kanyang mga gawaing kawanggawa, ang kanyang ari-arian ay tinatayang nagkakahalaga ng halos 110,000 pounds na katumbas ng humigit kumulang 2.5 milyong pounds sa kasalukuyan sa ngayon. Ipinakita ni Prinsesa Marie Louise na kayang gawin ng mga maharlika ang gusto nila at lumikha ng bagong landas, lampas sa tipikal at reguladong buhay ng prinsesa. Bagamat prinsesa siya na walang kaharian, ipinagmalaki niya ang marangyang pamumuhay sa kasaysayan ng maharlika na sumaklaw sa 2 digmaang pandaigdig, 6 na monarko at 1 siglo ng pagbabago. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Prinsesa Marie Louise ng Schleswig-Holstein. Sana naging interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento, at kung may mga suhestyon din kayo, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe at naka-notifications na kayo para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Hanggang dito na lang ako. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.